Hello mga pale, magandang araw. For today's video, samahan niyo muna ako sa ganap-ganap natin ngayong araw. Wala pa tayong upload ng short film ngayon kasi medyo busy pa tayo. Marami pa tayong ginagawa kaya ngayon samahan niyo muna ako, magpapapogi muna tayo. Magpatabas muna tayo ng konting buhok natin dyan. Kita niyo naman ang itsura ko dyan, no? Hindi pa tapos gupitan, kita mo, feeling pogi na no? Kala mo naman. Saglitan nga lang pala tayo magpagupit mga pale kasi gilid lang naman ng buhok natin ang binabawas dyan. Hindi na natin pinapabawasan yung ibabaw, yung unahan at saka yung likod. Hindi ko alam kung ako lang mga pale pero hindi ako nagpapagupit sa iba. Hindi ko pinagkakatiwala yung buhok ko sa ibang barbero. Simula high school pa lang, first year high school pa lang, dito na ako nagpapagupit sa barbero ko na to na kay Kuya Romel. Ayan, sa mga nakakakilala dyan, kung hindi ka taga Binangonan, kung hindi mo kilala yan, si Kuya Romel. Simula noon pa lang, dyan ako nagpapagupit. Lahat ng gupit ng ulo ko talaga, siya lang ang bumabawas mga pale kasi kabisado na niya kung paano ako gupitan. Hindi na ako magsasalita, basta pag upo ko dyan sa upuan niya, alam na niya agad kung anong gupit ang igugupit sa akin. Then pagka naman may gusto kong baguhin or magpapalit ako ng hairstyle, sabihin ko lang sa kanya isang beses, then sa mga susunod, alam na niya ulit yung gupit na gagawin sa akin. Basta upo na lang ako, kabisado na niya. At saka, kaya dyan din ako nagpapagupit mga pale kasi ang galing tumira ng buhok niyan kasi pantay na pantay, walang mga sobra-sobra, at saka wala kang makikita na uka-uka. Dati nga pala, kapag nagpapagupit ako, semi-kalbo lang ang pinapagupit ko. Pero ngayon, nagbago na ako ng style kasi para naman maiba naman ang looks ko. Kapag kasi nag-semi-kalbo na naman ako, yun na naman na makikita ko sa mukha ko. Alam niyo naman, kailangan nag-iiba-iba rin tayo ng looks para naman mahanap natin kung ano ba mas babagay sa atin. Kita niyo naman, no? Hindi ko lang alam kung bagay sa akin yung gupit na yun. Pero comment na kayo dito sa comment section kung bagay sa akin. Pero pagka hindi bagay sa akin, ipapakalbo ko talaga yan. Mag-comment ka lang dito, talagang gagawin ko yan. Papakalbo ko, sige, mag-comment ka na ngayon. Charot lamang, kaya ganyan ang pinapagupit natin kasi medyo mataas na yung hairline natin sa bandang unahan. Kaya naman, kailangan medyo may bangs tayo ng kauntian lang. Pero hindi naman sobra. Kasi pagka sobra na, medyo kumukulot na yung buhok ko eh. Nagpa-fly away yan sa unahan. Kaya pagka naman pinahaba mo ng sobra, hindi na masyadong magandang tingnan. Kaya dapat maintain lang natin yung mga ganyang kahabang buhok. Pati sa likod, baka next month ka, ipatrim ko na yan eh. Kasi medyo umaangat na yung unahan, nagpa-fly away na at saka yung sa may bandang likod. Kaya kayo dapat alam nyo sa sarili nyo kung ano ba mas babagay sa inyo. Baka mamaya kahit bagong gupit kayo, mukha pa rin kayong ewan o mukha pa rin kayong katsupoy. Parang tanga lang, di ba? Kaya naman dapat alam natin sa itsura natin kung anong babagay sa atin. Yung iba kasi may mga ulo kasi na piing eh. Yung may ulo na bilog, tapos may mga ulo naman na pahaba. Kaya iba-iba yung mga bagay na gupit sa atin mga pale. Dapat alam nyo yan. O, di ba? Kita nyo, saglitan lamang. Gilid lang kasi binawas dyan mga pale. Tapos na agad yan. Ilang minuto lang ako nagpagupit. Ganyan ako palagi pag nagpapagupit, saglitan lang. Pagka-upo ko, hindi pa masyadong umiinit yung puwet ko dyan sa upuan eh. Tapos agad kasi magaling talaga magupit yung barbero natin. Tsaka kabisado na niya yung mga galawan sa araw-araw ba naman eh. At dahil tapos na tayong magpagupit mga pale, diretso na tayo dito sa gym. Kapag wala akong masyadong ginagawa, dumediretso ako dito mga pale. Pero minsan kahit busy nga ako, pumupunta pa rin ako dito. Kailangan nating maging healthy mga pale, kailangan natin maging healthy living dahil wag puro abuso sa katawan, kawawa ka naman. Ito yung mga tinatawag nila na tiis gwapo ba mga pale kasi hindi naman gaganda ang katawan mo, talagang paghihirapan mo yan mga pale, ibubuhat mo yan ng ibubuhat. Ayun no, sumilip pa sa atin si Kuts. Kuts, baka naman, libreng buhat naman dyan. Sa totoo lang mga pale, madali lang naman talagang mag-gym eh. Ang madalas kalaban lang natin sa pag-gym, yung katamaran natin. Oo mga pale, yung katamaran na madalas nagiging kalaban ng mga nag-gym. Kasi lalong-lalo na kapag mag-isa ka, wala kang kasama, wala kang kakwentuhan. Kapag ka nag-gym ka kasi, kailangan kahit papano nalilibang ka. Or kahit papano may mag-i-spot sa'yo para naman marireach mo yung limit mo. Lalong-lalo na mga pale kapag leg day. Kailangan mo talaga ng kasama kapag leg day kasi napakabigat ng binubuhat mo at syempre kailangan nag-i-improve yung weight na binubuhat mo. At pagkatapos mong mag-leg day, syempre mahihirapan kanyang lumakad. Kailangan may aakay sa'yo or kailangan may aabang sa'yo kasi baka mamaya bigla ka na lang bumagsak. Sa totoo lang, napakahirap talaga mag-leg day kaya karamihan sa mga nag-gym, minsan ini-skip na lang talaga nila yung leg day eh. Kasi yun talagang isa sa pinakamahirap. Buong katawan mo kasi mararamdaman mo yung pagod, mahihilo ka, yun ang mga kalaban mo doon pale. Para sa unang workout natin ngayong araw mga pale, magbaback workout muna tayo. Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-back.
Madalas kasi nagpo-focus ako ngayon sa leg at saka sa chest natin, lalong-lalo na sa shoulder natin. Yun kasi ang hindi masyadong malaki sa atin, kaya naman dun muna tayo nagpo-focus. Kaya minsan na lang ako makapag-back. Pero ngayong araw, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga back workout natin. Hindi nga lang kumpleto yan kasi nga hindi ako nakapag-video dahil nahihilo ko nung time na yan kasi tanghaling tapat, sobrang init din. Lalong-lalo na pag nandyan ka sa loob ng gym, para kang nasa loob ng oven. Pero wala, kailangan nating tiisin. Ayan na muna ang ginawa natin, pang warm up natin, maglalambaras muna tayo. 8 reps yan mga pali, kailangan 8 to 10 reps para kahit papano mabanat agad yung mga muscle mo sa back para naman mag-circulate yung mga dugo dun sa muscle na kailangan nating i-target. At isa nga pala sa mga wag na wag niyong kakalimutan mga pali kapag magwa-workout kayo, wag na wag niyong kakalimutan na mag-warm up kasi importante yan. Kailangan nyo munang buhayin or gisingin yung mga muscle nyo. Kailangan nyo munang galitin yung mga muscle nyo or mag-circulate yung dugo dun sa muscle na itatarget nyo para naman hindi mabigla. Kasi pagka nabigla yan, ako po, mahirap na, baka ma-injury kayo. Kagaya na nangyari sa akin, mga bago pa lang ako, hindi ako nag-warm up. Basta, diretso buhat na lang ako. Kaya anong nangyayari sa akin, nai-injury ako. Tapos, biglang sumasakit agad yung muscle ko. Pagka ganun mga pali, hindi ka mag-i-improve. Tandaan nyo yan. Basta, lagi kayo nasa proper. At saka, pinaka-importante dyan, kapag magwa-workout kayo, lagi kayong nasa proper form. Magpaturo kayo dyan sa mga coach. Palagi namang may coach dyan sa mga gym. Alam nyo mga pali, hindi rin talaga biro ang pag-gym kasi masyadong magastos yan. Magbabayad ka ng entrance sa gym, magbabayad ka ng mga coach para naman malaman mo kung paano ba yung tamang pagbuhat, yung tamang proper ba, kasi hindi pwedeng basta ka lang buhat. Kailangan alam mo rin yung proper form ng pagbuhat mo. Tsaka syempre, lalong-lalo na ang pinaka-importante, yung pahinga ng bawat buhat mo. Kasi kailangan, bawat set niyan, alam mo kung ilang minuto ka magpapahinga. Hindi lang basta pagkatapos mo ng buhat ng isa, ibubuhat ka ulit ng isa. Hindi yung basta tira ka na lang ng tira. Kailangan alam mo rin ang ginagawa mo dyan mga pale. At ang pinaka-importante sa lahat, yung kinakain mo. Kung ano ba ang target mo, kung nagpapalapad ka, mag-calorie, magdagdag ka ng calorie. Tsaka syempre, huwag ka rin mag-aalis ng protein kasi importante yun sa muscle recovery mo. Para naman mas lumaki yung muscle mo. Pagkain kasi ng muscle yun, mga pale. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ayan, sinasabi ko na sa inyo para at least alam nyo at may idea na kayo. Maaga nga pala akong bumubuhat mga pale. Maaga ako nagpupunta sa gym kasi nga napakadaming batang nagbubuhat dyan, lalong-lalo na kapag gabi. Punong-puno, kahit isang dumbbell hindi ka makakagamit sa sobrang dami. Pero okay na yon dahil nasa tamang direksyon sila mga pale. Kesa naman yung ibang mga kabataan dyan, nagbibisyo agad, tapos puro cellphone lang, anong ulam, o diba? At least dyan, lumalaki yung muscle mo kahit magtatanong kapag uwi mo ng anong ulam, diba? May nababago pa rin sa sarili mo. At dahil napahaba nga yung mga ganap-ganap natin ngayong maghapon, ginabi na ako sa daan mga pali, kaya naman nag-grocery muna ako. Dumiretso muna ako dito sa Alphamart. Ayan, dyan nga pala tayo palaging namimili ng groceries natin sa Alphamart. Baka naman Alphamart, libreng grocery naman dyan. Ayan pauwi na tayo. Binidyo ko na nung pagkatapos ko mag-grocery kasi nga mahirap mag-video dun sa loob dahil dami ring tao, tsaka hindi rin ako makapag-isip ng maayos kung ano nga bang bibilin ko. Pinadeliver ko. Pinadeliver lang yan sa akin Pinadala lang yan bibili ba ako ng mga ganyan? Wala naman akong pera. Ayan grocery Naghahabol ka. Ayan ma-sideline ako, naghahabol ako Saan natin? Ano ba itong mga laman nito? Ano ibabalik? Iyahatid ko. Pinahatid lang to sa akin. Dumaan lang ako dito. Ayan Ano yun? Ano ko na dun. Dadaling ko na dun sa... Daddy, tayo ko ang patawanin. Pinapatawa. Totoo nga. Ayun. Dadaling ko na. Kukunin ko na. Huwag ka sa mga tao. Di naman atin yan. Wala ka nang pambili. Nakapahirap tumawa. Daddy, tayo ko. May pambili ka bang ganyan? Wala. Hindi ba ate yan? Pag kuya, pwede po bang pasabay doon? Iyatin mo. Ito, 50 Abi. Kung nga patawanin mo, sakit ng tayo
Yeah, hatid ko na nga eh. Kaya nagsasabi nga sa'yo ha? Kunin ko na. Aray ko. Ito, hindi naman kanya eh. Gusto kanya yun. Hindi naman kanyang grocery. Gusto kanyahin. Sabi. O, ipabalik. Mamaya may magbarangay yung... Pagka may dumating supina dito, ikaw ipapalista ko. Hindi mo atin yan eh. Kala mo naman may pang grocery ka, wala kang pera. Eto ang nakakatawa dito sa batang ito mga pale. Tingnan nyo naman oh. Nung nakita niya na meron siyang milk, tuwan-tuwa, diba? Nakaka-appreciate siya sa mga maliit na bagay lang. Basta meron siyang milk, masaya na yan. Maghapon, buo na ang araw niya. Kasi mayat maya yan, dumedede, kita nyo naman. Pero syempre, kapag may mga extra mga biskwit at saka mga stick o ayan, tuwan-tuwa yan, tingnan nyo. Kagigising lang yan, pero tawa na ng tawa. Ganyan yan, nasa mood agad pag nakakita ng pagkain. Alam nyo ba, maghapon yan, nguya ng nguya, walang tigil ang bibig niyan. Buti nga, hindi nangangalay ang panga niyan, kakanguya. Kaya tingnan nyo naman, oh. Basta pagkain, napakabilis niyang batang yan. Oh. Alam na agad niya, dadamputin niya, no? Isinalin yung mga groceries. Chocolate na naman, ako po. Kaya mabungi ang ngipin, eh. Kaya mabulok yung ano niya, eh. Yung hinlalaki sa ngipin. Ano ba tawag doon? Bagang niya. Bagang pala. Ano ba hinlalaki sa ngipin? At yun lamang, pagpasensya nyo na nga pala mga pale kung kokonti ang nabili ko na yan. Kasi yan lamang yung sinahod natin dito sa YouTube. Kaya sa mga small content creator dyan, huwag kayong susuko, basta gawa lang kayo ng gawa. Walang nananalo ng tumitigil. Kailangan kahit mahina kayo, dire-diretso lang, huwag kayong titigil. Basta sipagan nyo lang ng sipagan mga pale. Yun lamang may papayo ko sa inyo, basta... Good luck na lang sa ating lahat na sana umangat din yung mga YouTube channel nyo. Lalong-lalo na sa akin, maliit pa lang ang subscriber ko pero sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, pa-subscribe naman oh. Kaya tulungan lang tayo, subscribe ko rin kayo, mag-comment lang kayo dito sa comment section. Yun lang, maraming salamat.